Hindi ko na po babasahin yung aralin mga kapatid. Yung aralin kapag ito ay naranasan mo yung unang verse, yung marami kang naririnig, doon natin makikita yung aral na nasa atin. Kagaya ni Haring David nung kanyang panahon, maraming umuusig sa kanya eh. Pero sabi ni Haring David sa awit 38:11-13, sabi ron, siya'y naging tulad sa piping tao at sa bingi na para bang wala siyang naririnig kung ano man yung kanyang naririnig nung kapanahonan niya. Siguro yung paghihiganti, ipinaubaya niya na sa Panginoon eh. Kasi sa 2022, huwag mong sabihin ako'y gaganti ng kasamaan. Maghintay ka sa Panginoon at liligtas ka. Talagang merong Diyos na mag-aano sa'yo, magliligtas sa mga ganitong bagay. Ano man ang marinig mo sa ibang tao, lalo't kapag ikaw ay naaralan na ng Panginoon, isa lang ang isipin mo eh. Yung aral na huwag mong gantihan ng masama, yung masama. Yun yung natutunan natin eh. Kaya sabi sa Hebreo, di ba? Sa 10:30, sapagkat ating nakikilala yung nagsabi, aking ang pag-iiganti, ako ang gaganti at muli huhukuman ng Panginoon ng kanyang bayan. Lahat naman pangangalagaan ng Panginoon eh. Kung dito sa sanlibutan medyo agrabyado tayo, kaya itong aral na to napakahalaga sa mga Kristiyano. Kasi pag ikaw ay walang aral, kung ano man ang marinig mo sa sanlibutan, baka ikaw magwala na eh. Lalo't tigit kung nararanasan mo yung ganitong pangyayari, yung pag-uusig sa'yo, ay ewan ko lang mga kapatid. Salamat po, purihin ng Panginoon. Magandang hapon sa lahat mga kapatid. Doon ako sa 14 nga ba? Iba pala yung sabi dito sa 14, sa 15 pala. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa may kaamuan at takot. No? So ito yung pinaka-importante din sa atin, no? Nasabi nga dito sa talatang ito, maging handa daw ang bawat isa dun sa pagsagot sa nangangailangan ng katwiran. So, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, kinakailangan, nauunawaan natin hanggang sa simula kabataan hanggang patanda, especially matatanda na, matatagal na, ibig sabihin, kaya nating ipaliwanag yung ating pananampalataya. No? At yung isa nga doon, yung mga tinanggap nating bautismo. So, kinakailangan, kaya rin natin ipaliwanag yun, 3 yung ating bautismo. So, ibig sabihin, nauunawaan natin lubos kung ano ba yung ating tinanggap sa Panginoon. Napakalaga nun. Kasi nga, kung babasahin natin dito sa apirmi natin binabasa, sa John 17, sa 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, at siyang yung sinugo sa makatidbagay si Jesucristo. So, yung pagkakilala, yun yung pinakamahalaga sa lahat. Nakikilala natin lubos, alam natin yung ating pananampalataya. Nasa oras na hingan tayo ng katwiran ng mga taong hindi nakilala sa Panginoon, kaya nating silang paliwanagan sa katotohanang nasa atin o yung ilaw na sumasa atin. Kaya nga sabi dito sa 2 Timoteo 1:12, dahil dito ay nagtiis din naman ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yung aking sinampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya ay makakapag-ingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yon. So makikita natin, kinakailangan talaga alam natin, no, yung ating, sabi nga, tinanggap sa Panginoon. Kasi bakit? Yun yung magliligtas sa atin, nandun yung buhay natin. Magandang gabi pong muli. Magandang gabi sa bawat sa purihin po Panginoon, sa sambayan ng ating kapatid na Regnon, kapatid na Lelit, at sa mga naka-online, no? Yung ating pag-aaral mahaba, no? At malawak na rin yung pagkakabanggit mga kapatid, no? Sa ating pag-aaral tungkol to sa pagbabata, no? Na naging halimbawa nga sa atin yung pagbabata ni Kristo, no?
Sabi sa saklat ng Hebreo 12, o sign natin sa 12 mo. Kung si Kristo kasi yung titingnan natin siya yung naging halimbawa kasi sabi rito, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating mga pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ganun po yung nung dinadala siya, parang tupa siyang dinadala sa patayan na walang kibo, no? Walang imik, no? Ibig sabihin tanggap yung kung anong mangyayari sa kanya, kasi nakatag talaga kasi yung talaga yung mamatay siya sa krus dahil sa pagtubos ng kasalanan sa sanglibutan, no? Ano po yung rito sa inilimbawa, no? Kahit yung mapalad, yung sabi sa aklat ng Mateo 10:10, mapalad ang pinag-uusig, no? Dahil sa katwiran, kasi natin, sapagkat kanila ang kaharian ng Diyos, no? Sabi doon sa 10:10 ng Matthew. Kaya ito yung pagtitis talaga yun yung sinasabing pagbabata, yung pagtitis to, yung pagsalitaan ka, maano na talaga yun, lalo kung gagawin ka talaga ng kasamaan, yun mabigat. At kaya nga sabi rito sa aklat ng ang Panginoon ang gaganti sa lahat ng bagay na ginagawa ng tao. Huwag tayo matakot dun sa kanilang pantakot. Kasi yun ang nila, yung pantakot nila Pagsalitaan ka, o kaya gawang ka ng masama. Sabi sa aklat ng Isaiah 51, sabi rito sa 51:7, sabi rito, inyong pakinggan ako, ninyong nakakaalam ng katwiran. Bayan na ang puso ay kinaruan ng aking kautsan. Huwag niyong katakutan ang pula ng mga tao o manglupaypay man kayo sa kanilang paglait, sapagkat sila ay lalamunin ng mga tanga na parang bisan at kakanin sila ng uod na parang bisan na balahibo ng tupa. Ngunit ang aking katwiran ay magiging magpakailanman at ang aking pagligtas ay sa lahat ng salit-saling lahi. Kaya yung pagbabata na dahil sa katwiran, no, sa mapalad yun pagka yung ginagawa, mapintasan tayo doon sa ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, mapalad tayo kasi yung Panginoon na sa atin Puri't pa Panginoon, magandang gabi. Hindi ko nakakita oras Magandang gabi po at salamat sa Panginoon. Sambayan ang ating kapatid na Regnon, sambayan ang ating kapatid na Lelet. Magandang gabi sa inyo at salamat sa Panginoon dahil muli tayo nagkaroon ng dinalo ng Panginoon. Sa gabing ito, ang tahanang ito, at nakakatuwa dahil sa bilang natin napakarami, no? Kaya kumbaga saan makikita natin na may bunga yung mga bagay na pagsisikap na ginawa ng ilang mga kabataan natin doon sa ginawa ng camping. Sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin dito mga kapatid na yung tungkol na sa nabautismo, na tungkol doon na taglay talaga yung dapat yung isang mabuting budi kapag ikaw ay nabautismo. Ito nga yung isang challenge sa atin na kung tayo nabautismo, kagaya sa atin, marami sa atin nabautismo na nauna at marami pa rin nabautismo na bago. Yung ba mga dating mga nabautismo nagawa na ba natin yung mga bagay na ganito na nagbata tayo ng pagtitiis? Kagaya na sinasabi dito sa ating aralin, sabi dito sa pagbinasa mo itong 3 verse 9 ng 1 Peter, sabi dito, huwag ninyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta. Nagawa ba natin yon? Palagi ko, nagawa naman siguro, no? Nagawa naman siguro. Kundi ng pagpapala, sapagkat dahil dito'y kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Ibig sabihin, yung palang maalipusta sa atin, no? Imbis na gantihan nating alipusta, pagpapalain pa natin. Idadalangin natin. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang kapanahunan, sabi nga dito sa 2:10 ng Hebreo, meron tayong mababasa ganito, no?
sapagkat marapat sa kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kalawalatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Kaya nga makikita natin doon na dahil doon sa sakit o hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo, nadala niya yung kasakdalan doon sa mga tinawag. Nadala niya. So makita natin yung sinasabi ditong sakit na malaki malaki ang gampanin nito kapag ito ay nagagawa natin. Sabi nga sa Santiago dito sa 1 verse 3. Sabi ito sa 4. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Sabi, pabayaan daw natin na yung pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Kasi dito kasi tayo masusubok ng Panginoon eh. Kung sa pagtitiis natin, magagawa mo ba yung salita ng Diyos o hindi na? Kasi madaling sabihin to eh. Challenge tayo kapag halimbawa dumating na yung nandyan na sa actual na labanan. Gaya sinasabi ni kapatid na ni kapatid na Mike kanina. Kasi naranasan nila yung alipusta, naranasan nila yung mga bagay na ito. Diba, nung kasalukuyan sila dumadanas na ganito, si kapatid na siya, parang iyak nito eh. Dahil hindi niya kaya yung mga bagay na panandalita na naririnig. Pero salamat sa Panginoon dahil nga may salita ng Diyos, napagtagumpayan nila yung lahat ng mga bagay na yan. Ito yung sinasabi sa ating pag-aaral na yung mga bagay na na dumarating sa atin na nakakaya natin tiisin yung mga bagay na salita na dumarating sa atin. Ang kapatid, oras ko, hindi pa? Okay. Ano pa ang makikita natin dito sa pag-aaral natin? Yung sinasabing ano ba yun? Nawala tuloy ako. Sa araw ng pagdalaw, may sabi doon na, ayan, ito, sa 15, kundi inyong ariin na banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kamuan at takot. Ito yung isang bagay na dapat makita sa atin. Kasi hindi po lingid sa atin na napakarami po ngayon na mga nangangaral na kapag sila po ay tinatanong, minsan makikita mo yung galit, wala yung kaamuan. Walang kaamuan. Lalo na pag medyo nasusukol mo, nawawala yung pagiging Kristiyano. Ito yung sinasabi sa atin na huwag maalis yung mga bagay na ito, yung kababaan. Kailangan taglay natin ito. Kung ano man kung dumating mo sa atin yung mga bagay na mayroon sa atin magtanong, dapat laging nandun yung pagpapahinuhod, kaamuan, at yung sinasabing pagtitiis doon sa mga bagay na pananalita. Time na? Magandang gabi na lang po. Salamat sa Panginoon. Sunod sa atin si kapatid na Guillermo. Magandang gabi, bayan. Mga kapatiran sa Justinville, sa online. Magandang gabi sa inyo. Napakaganda yung aralin natin at ito'y napapanahon sa ating panahong ito. Napakarami ang nagbabata ngayon galing sa mahal na araw na hanggang ngayon nandun pa yung buntot ng pagbabata natin. Sabi rin sa ating aralin doon sa 17. Pakibasa mga kapatid, hirap ako kasi malabaw 17. Sapagkat lalo magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y magbata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng isang. Yan ang isang bagay na nagmensahe tayo nung nakaraang kinakailangan talaga sa kapatid talaga. Nandoon talaga yung natin. Huwag tayo mapapagod sa paggawa ng mabuti doon sa mga kapatid. Sabi nga rito, sabi ni
doon sa Galatia 6:9 to 10. Pakibasa mo na rin, kapatid. Mahirap ako magbasa rito, medyo ang ilaw dito ay sablay. Sabi po sa Galatia 6:10. 9. Ay, 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo ang hihima. Ayan, ang sabi doon, pinasa mo yung 10, kapatid. Sabi po sa 10, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ayan, gusto kong banggitin nung nakaraan pag may mensahe. Lalong-lalo na doon sa mga kasambahay natin sa pananampalataya. Huwag tayo mapapagod ng paggawa ng mabuti doon sa mga patira natin. Kung sa ibang hindi natin kapatid nakakagawa tayo ng mabuti, mas lalo doon sa mga kapatid natin. Gaya ng inulit-ulit ko doon na tayo ay iisa kay Kristo. Tayo ay magkakapatid kay Kristo. Kaya ang paggawa ng mabuti sa kapatid, hindi dapat nakakapagod yan. Hindi dapat yan nakaka basahin pa, kapatid, yung sa unang Pedro 2, 20 ano nga ba yun? 21 hanggang 24, kapatid. Ganito po ang pagkakasulat ng Pedro 2. 2:21 hanggang 24. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. Na siya hindi nagkasala, pinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustahin ay hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y magbata ay hindi nagbalak, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling sa'yo. Iyon. Yun yung natin. Kaya yung natin na ang tinutukoy dito na yung binuhay sa, yung pinatay sa laman, binuhay sa Espiritu, walang iba kundi yung ating Panginoong Kristo. Na talagang yun yung kanyang bago siya bumalik doon sa talaga sa ngayon ang ating Panginoong Kristo nandoon na siya ngayon sa kanan sa siping ng Ama ngayon, at siya ay hindi na tao, hindi na siya, wala na siya sa laman. Dahil nung siya pinatay sa laman, binuhay sa Espiritu, at yun ang diwa natin ngayon na tayo, kung tutuusin, yun ang ating ngayon sa bautismuhan tayo yung ating dating pagkatao na sumama dahil sa pagdaraya, mga kahalayan, ay naisama nating nailibing nung binautismuhan tayo. Kaya yung mga bagong nabautismuhan ngayon, ang inaasahan natin doon, yung dating nilang pagkatao, nailibing na yun. Kasama na rin ni Kristo na ipako sa krus yung mga dating pagkatao natin. Dating pagkatao natin na tayo masuwayin sa magulang, dating pagkatao natin na tayo ay ayaw sumunod sa magulang. Kasi sa huling panahon, binabanggit yan sa Timoteo na sa huling panahon, yung mga talagang magiging matigas ang ulo. Siguro hanggang doon, tumayo na yung ating MC. Sige, prayer ng Panginoon, magandang gabi. Maraming salamat sa pagkakalihan mo. Sunod natin, kapatid na Lindo. Puri ng Diyos, magandang gabi po sa sambahayang ito. Kapatid na Lelet at sa sambayan nating kapatid na Regnon online ng gabi. O sa ating pag-aaral, makita natin na ukol doon sa paghiling ng mabuting budhi at ariin mong banal si Kristo. Kung magkaroon ka ng isang mabuting budhi, sa ibang talata, doon sa 3:15 ng Pedrong yan, sambahin niyo si Kristo. Gawin yung Diyos si Kristo, hindi tao. Yan ang mga salita dyan. Sa karaniwan kasi,
hindi ka naman maitatanong kung wala kang pag-asa o kung isang karaniwang ka lang na walang kaalaman sa salita ng Panginoon. Hindi ka naman tatanungin yan. Ngayon, maaninag ka at mababasa ng tao doon sa iyong mga nagawa o mga pag-uugali. Halimbawa, sa Mateo ganito. Sa chapter 5 ng Mateo, basahin ko dito lang. Sa 13, kayo ang asin ng lupa, magmula nung mabautismuhan at nagkaroon ng mabuting budhi at inarin yung banal si Kristo. Ang sabi to, kayo na yung asin, no, ng lupa. Ngunit kung asin ay tumabang, ay ano ay pangpapaalat, wala nang ano pa mang kabuluhan kundi upang itapon sa labas at syukaran ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin na yung Ama na nasa langit. Kung gano'n na, no? Ang nababasa sa inyo, tiyak, meron ang magtatanong sa inyong pag-asa. Kapag gano'n na, no? Sa gitna ng mga intil, magkaroon kayo ng matimtimang ugali. Ngayon, sa ating pag-aaral sa 315, meron na bang nagtanong sa inyo ng pag-asa? Sa atin? Sa inyo, mga kapatid, may nagtanong na bang ganyan? Meron nagtanong. Kadalasan nagtatanong, ganito eh. Anong relihiyon mo? Kaya madalas gano'n eh. Ano ang naisasagot natin? Kadalasan sinasabi, born again ka ba? Ganun kadalasan na naitatanong sa atin. No? Hindi yung pag-asa, kundi ganun eh. Ganun ang pagtatanong sa atin eh. Kasi nga, kadalasan, nung unang panahon pa man, ang tinatanong mga saserdote, yung may kaalaman, hinahanap sa kanilang bibig yung karunungan, yung kautusan. Ngayon, dahil tayo, nababasa na ng mga kasama natin, minsan, naroon na yung, minsan nagbabata ka na. Ano? Minsan, andun na yung pag-uusig. Lumalayo sila sa iyo, umpisa eh. Kapag natututo ka na, hindi ka na nakikisama sa kanila sa mga gawain, unti-unti, lumalayo sila. Unti-unti. Pero hindi nila nalalaman na meron ng katwirang namumuo sa iyo. Yung pagtanggap mo sa salita ng Panginoon, sa pagtanggap mo bilang banal si Kristo, pagtanggap mo kay Kristo bilang hari o Diyos mo, doon nagsimula na nababasa ka at sisimulan kang tanungin ng mga kasama mo, mga nakapaligid sa iyo. Ikaw na ngayong punteriya, tinitingnan ka. Kaya kung magbabata ka sa ganung mga bagay, ang sabi doon sa Santiago, tandaan natin, kung ikaw ay nagbabata, manalangin ka. Yun ang mabisang sandata, ang panalangin. At patuloy na gawin mo yung mabuti na natutunan mo sa salita ng Panginoon. Ang lahat ng bagay, aagos siya ng kapayapaan. At masasagot ng umuusig sa'yo kung bakit ka nagkagano, nagbago ka. Dahil doon sa mabuting budhi na hiniling mo, magmula na ikaw ay mabautisma. Purihin ng Diyos, magandang gabi po. Salamat kapatid na Regnon. Magandang gabi sa sambayan ni kapatid na Regnon, ganyan din kapatid na Lelet, Justin Bill, magandang gabi sa inyo. Sa online, sa bawat isa narito. Na marami tayong magandang mga talakayin dito, no? Kaso ibigay natin yun sa magme-mensahe. Ito kayo sa ating pag-aaral para sa ating mga bago nating mga kapatid. Taglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay mga pahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Tandaan natin, may tinuturo na pamumuhay kay Kristo. No, sa pamumuhay mong yan kay Kristo, yung mga aalipusta sa'yo, pwedeng mapaya yun.
kapag nakita yung totoong pamumuhay mo, ukol kay Kristo. Kasi unang-una kasi aalipusta sa iyo yung dati mo mga kasama, kaibigan, isang kamag-anak, kapag na humiwalay ka roon sa gusto nila. No? Sabi kasi rito sa 4, ikinahanga nila ang bagay na ito na kayo hindi nakikitakbo kasama nila sa gayong pagkakalabis ng kaguluhan, kung kaya kayo'y pinagsasalitaan ng masama. Pagkasalitain ka kasi hindi ka na nakikisama sa kanila eh. Ang gusto ko lang sabihin, pwede kang makisama mga kapatid. Hindi bawal makisama. Nagkakamali tayo kung hindi tayo makikisama. Ang masama, yung makisama. Pwede kang makisama, pero wag kang makisama. Na, ganun yung buhay Kristiyano. Ngayon, tandaan natin, sabi sa aklat ng Galacia, ganito. Sa Galacia, sa 4:29, dadapat kung paanong yaong ipinanganak ayon sa laman, ay nag-usig sa pinanganak ayon sa Espiritu, gayon din naman ngayon. So, hindi magbabago yun. Kung paano inuusig ng ayon sa laman, yung pinanganak ayon sa Espiritu, gayon din ngayon. So, naranasan nila noon pa yun, at naranasan hanggang ngayon ng mga Kristiyano. Kasi nga, tinuturuan kang mamuhay ng ukol kay Kristo. Pag sinabi kasing mamumuhay ka kay Kristo, may papatayin ka eh. Sa sarili mo. No? Hindi mo papatayin yung alipusta sa'yo. May papatayin ka sa sarili mo. Ano yung papatayin mo? Basta tayo sa Colosas. Tingnan nyo Sa Colosas, dito sa 3:6. Tingnan nyo yung pagkakasabi. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Dito binanggit, ilan lang eh. Pero pag pinag-aralan mo yung sangkap ng katawan na nga sa ibabaw ng lupa, napapatayin, marami yun. Una, tignan mo yung bibig. Ano ba yung papatayin natin sa bibig kapag tayo namumuhay kay Kristo? Sangkap yun eh. Ano yung papatayin mo sa mata? Na tinuturo ng nakasulatan. Ano ang papatayin mo sa paa mo na nilalakad mo? Yung tenga na pinakikinggan mo. Ano yung papatayin mo dun? Kaya marami kang papatayin. Eh, ang gusto ng mga kaibigan mo eh, di ba? Mga salitaan, minsan pag may kabastusan eh, tuwan-tuwa mga kaibigan mo eh. Eh, makikita hindi ka nasasama dun. Oh. Aalipustahin ka ngayon nun, uusigin ka. Ganun ang mangyayari. Kaya dito, may pinapapatay talaga sa atin. Ano yun? Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, kasakaman. Sabing gayon, naiyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Ito pa lang yung binanggit nun. Pero pinag-aralan mo yung mga sangkap. Nako, marami yan. Sa mata lang eh. O, tumingin lang kayo dyan sa cellphone nyo eh. Sa ano nyo, marami ka nang makikita sa mata dyan eh. Na gusto ng Panginoon, patayin mo yun. Di ba? Pero pagkasama mo mga kaibigan mo, ay tuwan-tuwa yun. Yun yung sinasabi natin na pwede kang alipustahin. Kaya tinuturuan tayo ng mamuhay na ayon kay Kristo. Sabi nga pag namumuhay ka kay Kristo, last verse po sa Efeso, sa 4:1 ng Efeso, ganito po yung pagkakasabi. Namamanig ako sa inyong bilanggo ng Panginoon, kayo magsilakad nararamat sa pagkatawag sa inyong tinawag ng buong kapakumbabaan, kaamuan, may pagpapainuhod na magbatang kayo sa kayo sa pag-ibig. Yan po yung pamumuhay, sabi nga. Puri ng Diyos. Magandang gabi. Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Sa buong sambayan nila kapatid na Regnon. Kapatid na Reg, magandang gabi. At sa buong sambayan ni kapatid na Lelet. Let, magandang gabi. Happy birthday. Sa ating mga kapatid na kabataan, kung di ako nagkakamali, may nabanggit sa akin isang kapatid halos nasa 60 tayo. Ganun pala tayo kadami. Salamat sa kaparaanan at napakagandang bagay yung ginawa ng mga ating mga kapatid, lalo-lalo yung mga kabataan. Yung pagkakataon na ibinigay para makadalo, no? Yung buong sambayan ni kapatid na, sino ba to? Kapatid na Grace. No.
mga mga anak ni kapatid na Guillermo at mga apo. Salamat sa Panginoon at sa ating bahagian mga kapatid, punong-puno na po tayo ng karunungan. Nais ko na lang pong magkaroon ng pagdaragdag. Pero bago tayo magdagdag, babasahin ko muna. Sabi rito sa chapter 3 ng ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pedro, sabi rito, sapagkat lalong magaling kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mga bata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. No. Dito sa sulat na ito, may makikita tayong dalawang bagay na binabanggit si Apostol Pedro. Alin yon? Yung nangagbabata ng mabuti at nangagbabata ng masama. Kung ating uuriin mga kapatid o kung ating tatalakayin, paano ba magkaroon ng pagbabata yung mga masasama? Kasi sa tao, hindi lang naman yung mga mabuti ang nagbabata. Halimbawa, sa ating mga nasa kapatiran kay Kristo, hindi lang naman tayo nangagbabata eh. No? Maging ang masama, nangagbabata rin. Pero dapat makita natin ano yung pagkakaiba ng pagbabata ng kabahagi, ng kapisan ng kapatiran kay Kristo. At ano ba yung pagbabata ng mga ibang relihiyon? O ano ba yung pagbabata ng masasama? No? Doon makikita natin yung pagkakaiba ng binabanggit natin tungkol sa pagbabata, no? O sa pagbabata na bawat isa sa atin tinataglayan. Magandang gabi muna muli sa ating mga kapatid na nakatungay sa online, no? Muli babanggitin ko paano ba magbata ang masasama, no? May binabanggit kasi rito sa aklat ng ikalawang Pedro sa chapter 2 verse 11, ganito magbata ang masasama mga kapatid. Sabi rito, mamaya kung paano yung pagbabata ng mabuti, sabi rito, sapagkat ang mga anghel, tama ba? Mali nga ako. Sabi rito, samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. 12. Dadapwat ang mga ito na gaya ng mga kinapal na walang bait. No? Sino yung tinutukoy na gaya ng mga kinapal na walang bait? Kung itatas natin yung chapter in verse 10, yung mga taong masasama, no? Nasa verse 10 yun, hindi po sa 11:10. Tuloy ko pagbasa. Upang hulihin at lipulin na nagsisialipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman, ay walang pagsalang lilipulin sa kanila ring pagkalipol na, eto na na nangagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama. Makikita natin mga kapatid, gaya na nabanggit ko kanina, matuwid ka man, masama ka man, dumaranas ka ng pagbabata. Ang pagkakaiba lang ng pagbabata ng matuwid, no, hindi gumagawa ng masama. Ang pagbabata ng masama, lalong gumagawa ng masama, no? Halimbawa natin yung mga nasa kulungan, 'di ba? Yung totoong nagkasala sa batas ng tao. Kita mo na nasa kulungan na, mga matatapang pa, nandiyan pa rin yung mga mamamatay tao. Pero makikita mo nagbabata sila sa loob ng kulungan. No, gaganong magbata yung mga taong masama. Sa ating namang mga mananampalataya, paano naman ang tinuturo ng banal na kasulatan tungkol doon sa katangian o salitang pagbabata? Bukod sa ating Panginoong Kristo, alam natin, mayroong binanggit si Santiago. Ganito ang kanyang pagkakasabi, mga kapatid. Sa chapter 5 ng Santiago, no, alang-alang doon sa mga kapatid nating nakatungay sa online at sa mga kapatid nating kabataan, sabi rito,
Sabi rito sa chapter 5 verse 10. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. No? Sino yung pinakamagandang halimbawa diyan? 'Di ba? Mismo ating Panginoong Kristo. Si Moses. Paano siya nagbata na yung pinakita niya? 'Di ba? Yung dinadala niya yung buong kapisanan ng Israel ang titigas ng ulo. Pusala pa siya. 'Di ba? Sinisisi. Nilalait. Gusto pa siyang pagbuhatan ng mga kamay. Pero yung mga bagay na yon, tiniis ni Propeta Moses, no? Para ano? Para gabayan niya yung bayang Israel na ibinigay sa kanya ng Panginoon para pangunahan niya. No? Kaya sa ating mga naririto, marami tayong mga pwedeng gawing mga halimbawa. Bukod kay Moses, sino pa? 'Di ba si Job? Sa mga bagay na dinanas niya. Ayun yung mga magagandang halimbawa yan Sino pa? Si Abraham. Dami yan Kung mababasa natin mga kapatid yung mga istorya ng mga lingkod ng Diyos sa lumang tipan, makikita natin yung ginagawang pagbabata o pagtitiis ng mga propeta at ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kapanahunan naman natin ngayon mga Kristiyano na sumusunod sa Panginoon, yung pagbabata talagang hindi maiiwasan ng bawat mananampalataya Hanggang sa dumating yung Panginoong Kristo, yung muli niyang pagparito, kabahagi ng mananampalataya yun Kabahagi ng bawat isa sa atin yan. Dangan nga lang, ang pagkakaiba natin sa iba, tayo nagbabata, mayroon nag-aaliw sa atin. Bukod sa tayo yung nag-aaliwan ng mga salita ng Panginoon, meron pa tayo talagang mismong mga aliw na nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng pagpapalakas, no. Sabi rito sa aklat ng Tesalonica, sabi rito, may binabanggit dito sa ikalawang Tesalonica sa chapter 1, sabi rito, doon lang muna tayo tungkol sa pagbabata mga kapatid kasi doon lang mauubos natin yung oras Sabi rito, chapter 1, verse 4. Sabi rito, ito naman sulat ni Apostol Pablo. Ano pat kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. Na isang tandang hayag ang matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat saan? Sa kaharian ng Diyos, na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo. No? Yung bagay na ibinabata natin, no? O yung pagbabata, yung pagtitiis, kabahagi pala yun doon sa bahay ng Diyos. No? Yung bahay ng Diyos ay yung tinatawag na iglesia ng Diyos. Kaya kung papansin natin mga kapatid, sa atin, no? Paano ba tayo magbata? Yung bang nararamdaman natin. Pagka may nagdaramdam na kapatid, pansinin niyo mga kapatid, yung kapangyarihan ng kagandahan loob ng ating Panginoon. Pag may nagdaramdam yung kapatid, nagdaramdam ng bawat isa. Pag may kapatid na humihiling ng panalangin, hindi lang yung isa yung nananalangin Yung buong kapisanan nananalangin. Para sa kapatid. Dahil bakit? Hindi lang yung kapatid natin na porque tumingin ng panalangin dahil may karamdaman, siya lang yung nagbabata. Kundi tayo, ang bawat isa sa atin ay nangagbabata.
iba-iba nga lang ibang-iba lang yung mga mga sistema, no? Ganun tayo magbata. Pero kung nagbabata tayo, yung sinasabi ni Apostol Pedro na dahil sa ginawa nating kasamaan, hindi nakalulugod sa Panginoon yun. Kaya makikita natin yung pagbabata ng bawat isa sa atin. Isa lang yung mawalan ka lang ng mahal sa buhay napakahirap na pagbabata na yan. No? Ang hirap makalimot, ang hirap kalimutan. Pagka yung mahal mo sa buhay hindi mo na makikita. Bagamat alam natin na kung siya'y sigurado sa paglilingkod na ginawa niya, bagamat makikita rin tayo doon sa patutunguhan natin sa buhay na wala hanggan. Pero yung sakit ang hirap mawala No, bahagi ng pagbabata yun Ganon kasi yung pag-ibig na ibinigay ng ating Panginoong Kristo. Kaya sa atin mga naririto, gaya lagi natin sinasabi, yung pagbabata natin, lahat ng mga bagay yan, hindi yan maitutumba sa kaluwalhati ang mahayag sa bawat isa sa atin. No? Ganyan magbigay ng pag-ibig ang ating Panginoon, no? Sa bawat isa sa atin. Isa pa rito, may sinasabi rito, sabi sa unang Pedro, sabi rito, sa verse 1, eto, kanina kasi hindi natin masyadong marinig, medyo malayo tayo Sabi rito, ito naman pagkakasulat din uli ni Apostol Pedro. Sabi rito sa chapter 1 ng unang Pedro, verse 10. Tuloy ko lang pagbasa mga kapatid Sabi rito, tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang darating sa inyo. No, ito na, yung dumating sa atin. At sabi rito sa 11, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang ahalili sa mga ito. Sino yung unang nagbata, mga kapatid? Sa atin, di ba? Yung sa kapanahunan ng mga Kristiyano, bukod sa mga propeta, ang ating Panginoong Kristo. Pero kita mo sa pagbabata niya, ano ang pumalit, mga kapatid? 'Di ba kaluwalhatian? Ipinakita niya nasa laman siya Kaya nga siya nakapagsalita ng salitang Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi yung sakit kasi nararamdaman niya na ayon sa kapahayagan ng laman Kaya siya nakapagsalita ng ganun. Pero pagkatapos ng mga bagay na yon, may humalili. Alin yun? Yung kaluwalhatian. Kaya nga naupo siya sa kanang luklukan ng Panginoong Diyos dahil ipinakita niya kung paano yung pagbabatang matuwid. Makwento ko lang kasi nabanggit kanina ni Guillermo yung tungkol sa dumating na mahal na araw. Ang laki na po talaga mga kapatid ng pagkakaiba. Nung araw nang medyo bata-bata pa tayo, mga teen pa tayo. Pag sa landayan kami, pag nakita ka sa landayan na nagpipinitensya kung tawagin, grabe yung mga pagpapahirap ginagawa nila. Meron diyang gumugulong simula dulo hanggang simbahan. Tamuro, sa boundary ng Tamuro San Roque hanggang simbahan ng landayan. Walang yun. Talagang sinasaktan nila yung sarili nila. Nang mga nakaraang linggo, ginagawa nila, wala silang inihingi Nang nakaraang linggo, nakakita ako nagpipinitensya. Sabi ko, bakit kaya traffic? Wala pa yung mahal na araw. Nagpipinitensya. Tapos may nakita akong 3 ata yun o 4. May nakasulat sa likod, collector. Tapos nang makita ko pambira. Isa-isa sa bahay-bahay, kalat-kalat sila nanghihingi ng sobre. No? Pero yung kasama nila, nagpipinitensya. Sabi ko, hindi tayo naninira mga kapatid
binabanggit ko lang yung pagkakaiba nung araw sa kapanahunan natin ngayon. No? Kasi nung unang panahon kasi, nung araw kasi, ganun kahalaga yung pagpipinitensya sa landayan eh. Ngayon pambira sabi ko, ganun na pala ngayon, ganun na yung pagkakaiba. May nagpipinitensya, meron nangungulekta. No? Yung pagbabata na ginagawa nila, mga kapatid, ito yung pagbabata na sinasabing bayad na. No? Yung ginawa mo sa sanlibutan ito, biniyaran ka na dahil nangungulekta ka eh. Yung pagbabata sa atin, mga kapatid, no? Hindi pa natin natatanggap yung buhay na walang gan, pero meron ng unti-unting binibigay ang bayad ng Diyos. Alin yun? Nasa kalagayan ka ng kapigatian, merong umaaliw sa'yo. Di ba? Yung pag-ibig lang ng bawat kapatid, kaaliwan na yun eh. Yung pagmamalasakit ng mga kapatid, may sakit ka, ipapanalangin ka ng kapatid. Pagmamalasakit yun eh. Pag-ibig na nagbubuhat sa Diyos yun. Ganun ang kapangyarihan na nakita natin na ano ba yung masasabi natin na ipinakita sa atin ng Panginoon. Bagamat napakaliit itong kapisahan ng kapatiran kay Kristo, pero tingnan natin, bagamat maliit, no, halos hindi na rin tayo kasi paglinggo sa panambahan, no, nadadagdagan na rin tayo ng bilang, no. Ibig sabihin, medyo lumalago na ng konti. Base pa rin sa kalooban ng Panginoon. Sana tuloy-tuloy na tumawag pa yung Panginoon ng mga kaluluwa na mga kasama natin. No? Balik tayo doon sa sa pagbabata. Pag nagbata ang isang Kristiyano, sino ba yung unang takbuhan na dapat na maging takbuhan niya? Ano ba, may pinagtitiisan ng kapatid. Sino ba yung unang dapat maging takbuhan? Ang Panginoon. No? Bakit? Bakit mga kapatid ng Panginoon? Kasi siya yung matibay na muog. No? Nang sino mang lumalapit sa kanya, nananampalataya, anumang mga bagay na tiisin, anumang mga bagay na tinataglay nating paghihirap, wala tayong ibang magiging takbuhan ng Panginoon. Bakit mga kapatid? Kasi ang Panginoon gumagamit din ng tao, ng kapatid, no? Para doon sa kaaliwan na dapat taglayin ng isang nagbabata. No? Kaya, gaya na nasabi ko, dalawang bagay yung nagbabata, ang masama nagbabata rin, ang matuwid nagbabata rin, ang pagkakaiba lang ng matuwid, pag nagbabata, nakalulugod sa Panginoon. Ang masama, pag nagbata, no, mas lalo pa silang nagpapakasama. Sabi rito sa aklat ng Hebreo, sabi rito sa chapter 10, ano ba yun? Sabi rito sa chapter 10 verse 32, ito ang pagkakasulat mga kapatid. Sabi ito, isang talata lang kapatid na David, sabi rito, datapwat alalahanin ang mga nakaraang araw na sa mga yaon pagkatapos na kayo'y maliwanagan ay nangagtiis kayo ng malaking ano ba to? Pakikilaban ng mga pagbabata, no? Ayun yung ano natin, yung pakikipaglaban ng pagbabata. Kapatid David, balik ko muna kay kapatid na David. Tayo po ay panandalian po munang puputulin yung pakikinig para bigyang daan yung nais pong maglinaw, magtanong. Mga kapatid, sino po ang may katanungan? Mga nais linawin? Mga kabataan, baka may tanong. Pwede po Kapatid Naval, dito po pala. Kapatid Naval. Dito po tayo. Paparinig po natin yun. Maganda naman po yung pagpapayag ng ating kapatid na Juan. Sinabi na yung pagbabata, dalawang uri ng pagbabata, yung mabuti tsaka yung masama. Pero sabi ni kapatid na Juan, yung masama, ang nagbata, lalong sasama, no? Pero pagka ang masama naman, sabi doon sa Ezekiel,
pag iniwan niya yung kasamaan at naging tapat na matuwid, pwede rin yung ikabuhay yun, ano. Sabi. Pagka iniwan ng matuwid ang kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan, ay kanyang ikamamatay yun. At kung hiwalayan ng masama ang kanyang kasamaan at gumagawa ng tapat at matuwid, kanyang ikabubuhay yun. Ibig sabihin, may pagkakataon na kuwan rin, ano, na mabago rin yung kuwan ng kalagayan ng isang tao, ano. Yun lang. Thank you, kapatid na Bal. Pero bago mabago yung masama, may kinakailangan siyang gawin. No? Basahin natin. Sabi rito, napakaganda yung tanong ni kapatid na Bal, yung sabi nasa sa Ezekiel. Pero may binabanggit dito, alam natin to mga kapatid eh. Yung, ano ba yun, sa Isaiah, di ba? Yung bakit sinabi ko na yung masama, gaano man kasama mo, may kinakailangan gawin. No? Para maalis ka doon sa ginagawa mong pagbabata na masama. Sabi rito, sa Isaiah, sa chapter 1, verse 18, ano sabi? Magsiparito kayo ngayon at tayo'y mga katuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Doon sa masama na binabanggit, no, na nagbabata ng kasamaan, tama yung mga kapatid, no? Pero may kinakailangan siyang gawin. Alin? Yung lumapit sa Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo, hali kayo, 'di ba? Kayong mga nangabibigatang luba, no? Ayun ang sikreto. Hindi kailanman hindi kayang baguhin ng masama yung kanyang katangian na pagiging masama. Sino ang makakapagbago? No? Yung Diyos. Pag ikaw ay lumapit sa Diyos, doon mababago. At pare-pares naman tayong pinanggalingan natin yan eh. Pero ang pagkakaiba lang, dahil sa gagandahang loob ng ating Panginoon, na ang binabata natin ngayon, yung binabata natin ngayon, hindi yung paggawa ng masama, kundi yung pagsisikap na makasunod sa kautusan ng ating Panginoon. Na, yun yun. Purihin ng Panginoon. Kapatid David. Wala na po. Tatanong ka, David. Hindi. Salamat kapatid na David. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid sa ating tinatalakay. Nang nakaraang linggo, salamat sa Panginoon, narinig ko yung pagbabahagi ni kapatid na Venus eh, no? Yung pagbabahagi niya ng linggo, sabi niya, yung sanang inaasahan niya na mauunawaan sa ginawa niyang pagbabautismo, yung kaibigan, no? Ito pa yung parang lumalayo na hindi tanggap yung tinanggap niyang bautismo, no? Yung habang pinapakinggan namin yung sa laba, sabi ko, ganun talaga yung mga magiging katangian ng ng lumalapit sa Diyos eh. Yung binasa kanina ni kapatid na Froilan. Pag ang mga gantong pagpapatotoo, hindi ko makalimutan si kapatid na Oliver eh. O kasi laman si kapatid na Oliver nung araw nang kinukwento niya eh. 'Di ba? Laman siya ng mga barkada dahil alam naman natin si kapatid na Oliver, 1,000 naman yun kung mag-gitara eh. Tapos yung mag-gitara yun eh. Nung araw eh. Nang unti-unting lumalayo siya, ang tingin sa kanya ng mga kabarkada niya eh. Hindi na siya naiintindihan eh. Parang mas masaya sila kung ang ginagawa mo ay yung dati lang na masama. No? Alam naman natin, hindi lang yung mararanasan ni kapatid na Venus eh. Na pinagpapauna na natin. No? Kaya nga sabi ni kapatid na David, good luck eh. No? Kasi hindi lang talaga yung kaibigan. Kundi marami. Muli kong basta sabihin mga kapatid, nang kapanahunan ako, nang masigasig ako noon eh. Pagka break time ko sa trabaho,
basa ako ng Biblia eh. Hindi naman sa pagmamayabang hanggang sa matapos ko nga yung kabuuan, lumang tipan hanggang bagong tipan ng mga ilang beses siguro. Pero ngayon napalitan na, hindi na ganun. No? Pagkatapos ko ng trabaho, break time, ginawa ko lang to nang nasa brethren na ako eh. Pagkatapos yan, nananalangin na ako. Nung araw ako lang naman sa amin magkakapatid eh. Ako yung umpisa eh. Pagka nananalangin na ako, inistorbo ako ni nanay nung araw eh. Hindi niya matanggap hanggang sa sumigaw siya. Sabi niya, tawagin sa tatay ko, Tay! Sabi ng tatay ko, bakit? Yung anak mo nasisiraan ng ulo. Ako daw nasisiraan ng ulo kasi nananalangin ako, hindi ko siya pinapansin eh. No, yung mga bagay. Pero kita mo bunga mga kapatid, no? Bagamat may tinitiis tayong mga salitang hindi mabubuti. O kita mo naman yung awa ng Diyos, hindi lang ako. 'Di ba? Hanggang sa nananampalataya si nanay, hanggang sa nananampalataya si tatay, hanggang sa tinawag yung mga kapatid ko. Isa na lang 'di ba hindi? Pero nakikinig naman yun, lagi nanonood ng online. Ano ang ibig ko sabihin mga kapatid? Bakit inahalimbawa ako yung mga gatong bagay na dapat maging inspirasyon ng bawat kapatid, yung mga kapatid na lumalakad sa pagtatapat, no? Hindi lang yung mga elders, hindi lang yung mga datiyan sa kapisanan kapatiran kay Kristo, kundi dapat maging huwaran ng bawat isa, lalo na yung mga kabataan. Nakikita naman ng mga kabataan yung pagsisikap ng mga magulang. Makikita niyan sa mga anak-anak. Makikita niyan sa inyong mga magulang yung pagsisikap nila kung paano sila maglingkod sa Diyos. Napakaswerte nyo dahil yung mga magulang nyo, hindi gaya ng taong sanlibutan na wala na, yung walang-wala na, nagbabangayan pa, nag-aaway pa, nagmumurahan pa. Diba? Yung mga magulang na nagiging huwaran, diba? Kinakausap yung kanilang mga anak na magtumibay sa pananampalataya. Kaya napakaswerte ng mga anak na nagagabayan ng mga magulang sa tamang paglilingkod. Lilipas at lilipas yung panahon ng mga tumatayo, lilipas at lilipas ng mga magulang natin. Sana baunin nyo yung mga mabubuting gawa na nagiging halimbawa sa inyong mga magulang. Kaya yung bagay na ipinagpapasalamat natin sa mga anak, no? Dahil yung paglilingkod na ginagawa nyong pagsunod sa inyong mga magulang, no? Ito ay para sa inyo at ito ay ikabubuti ninyo, no? Ayun yung mga bagay. Kaya sa ating mga naririto, maraming salamat sa mga kabataan. Nakita natin yung pagsisikap, no? Tama lang yun. Pagka may pagkakataon na holiday, atin lang ng atin. At kung may pagkakataon, maraming hatak ang sanlibutan. Tandaan nyo yan, hindi mawawala. Gaano mo ang pagsisikap ng inyong mga magulang, ang hatak ng sanlibutan, hindi mawawala. Lalong-lalo na yung madadagdagan. Pero kung ang inyong pananampalataya ay nasasalig sa katotohanan ng ating Panginoon, ano man ang humila sa inyo, hindi kayo madadala ng mga bagay na yan. Kaya salamat sa Panginoon. Sa uling talatang babanggitin ko, sabi rito sa unang Pedro, sa chapter 4, verse 19, uling talata na lang po mga kapatid, sabi rito, kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Tayong nangagbabata, no, lubusan natin ipagkatiwala at habang tayo ay nagbabata, tayo po ay patuloy na gumawa ng mabuti sa harapan ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang gabi mga kapatid, puri ng Panginoon at babalik ko na po sa ating MC.